Ar-Risala, ang mensahe ng Islam. Halina't pakinggan at ng puso'y mabuksan. Ar-Risala, ang mensahe ng Islam. Halina't pakinggan at ng puso'y mabuksan. Ng kataas-taasan, kaibigan. Ar-Risala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng kapatirang Muslim at magandang gabi sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay o sa mga sumubaybay sa pangalawang episode ng ating programang Ar-Risala o Ang Mensahe. Ito po ang inyong lingkod kasama katalakayang kapatid na Isa Javier na makakasama nyo sa isang oras ng pagtalakay patungkol sa doktrina, mga pangunahing aral ng pananampalatayang Islam at gayon rin pagsagot sa mga misconception tungkol sa Islam at gayon din pagtalakay sa mga napapanahong issue patungkol sa mga kamusliman. At ngayon po ay papakilala natin ang ating mga kasamahan sa studio. Alhamdulillah ay kumpleto ang ating tropa sa araw na to. Although maulan po ngayon dito sa Davao, papakilala po natin ang in-charge sa ating technical, si kapatid na Khalid Gorospe. Assalamualaikum kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustad Isa Javier. Magandang gabi sa mga kababayan nating patuloy na sumusubaybay sa ating programang Ar-Risala at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga mahal naming kapatid dyan. Mashallah, Jazakallah khair. At ngayon ay pinagpapala tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang gumawa ng ating jingle ay makakasama natin sa araw na ito. Isa siya sa grupo ng Voice of Mercy at siya rin ang isa sa ating mga propagator dyan sa ating Islamic Center. Ipakikilala natin si Ustad Abdul Malik Vicentino. Assalamualaikum kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat kapatid na Isa Javier. Ito po ang inyong kapatid si Abdul Malik Vicentino. At magbinisaya na lang tano kay para sa mga igsoon. Mas maganda yan. Kini ang inyong igsoon si Abdul Malik Vicentino, inubanan sa atong mga igsoon gikan sa Manila. Og hinaot nga magpadayon ka mga maminaw ni ining programa nga diin ginatuki ang mga hisgutanan sa Islam. Mashallah, jazakallah khair. At ngayon syempre for the first time din makakasama natin ang ating coordinator at ang ating PRO, Public Relation Officer ng ating center, at syempre siya rin ang may kagagawan ng ating mga pag-organize dyan sa mga dawa project natin, kapatid na Alexander tawag dito Pangilan, no? Assalamualaikum kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maayong gabi sa tanan. Assalamualaikum sa mga kalumunan tadi sa Davao. Taman da kamayawansan. Yan yung kamayulumon si Alexander Pangilan. Yan makainaga na din dun sa kanilang programa sa radyo. Piga padatang ko kamayo na subaybayan tayanin na programa yan ng Ar-Risala. Inshallah madyo yung maamang kadingag tadi na mga paglawngan bahin sa Quran. Mashallah, jazakallah khair. At syempre ang ating senior daiya, makakasama pa rin natin ang walang kakupas-kupas at patuloy na sumasama sa atin sa ating pabata ng pabata pagpapalaganap ng Islam. Actually ngayon sa tulong ng ating kasamang ito ay nakapagdaos na naman tayo ng programa at bibigyan natin ng detalye mamaya. Siyempre, hindi na natin patatagalin ang pagpapakilala si Ustad Muhammad Idris Dakyo. Assalamualaikum kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. O kumusta ang kamong tanan mga pinanggan mong tigpaminod din sa atong programang Ar-Risala. Kini Ar-Risala usa ka Arabic nga pinulungan bot pasabot ang mensahe. Ug ang atong tukion din ang mensahe may tungod sa kamatuoran ang Islam. So, padayon ko mo di pagpaminaw, inautunta nga naamo sa maing kanitang karon. O akong ihatag karon kang atong kapatid Isa Javier pagpadayon sa atong programa. Mashallah, jazakallah khair kapatid. At syempre ang ating head ng ating education department na walang kasawa-sawa sa pag-iisip ng mga dapat na gawin para mapag-ibayo ang
pagdaragdag ng kaalaman natin dyan sa ating Islamic Center. Of course, Ustad Mujahid Nabara, Assalamualaikum kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati ng kapayapaan sa mga kapatid nating Muslim at isang magandang gabi at mabiyayang gabi na rin sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim. Welcome sa ating programa Ar-Risala, ang mensahe, at nawa ay maging mabiyaya at kapakipakinabang para sa inyo ang gabing ito. Mashallah, jazakallah khair. At bago tayo magpakilala uli ng ating istasyon, ay nais natin ipakilala ang ating Islamic Center na matatagpuan dyan sa 3rd floor Timeless Treasures Building sa may Quezon Boulevard, corner Jacinto Street. Dyan po matatagpuan ang Mercy Center at maari kayong mag-text, no, sa ating bagong numero. Ito po ang ating bagong numero ngayon at inshallah makatanggap po ng text ito. Para sa mga smart subscriber, maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan, ng inyong mga komentaryo sa ating papaksain sa araw na ito. Mangyari po magpadala kayo ng mensahe sa 0929-895-4656. Ulit po natin, 0929-895-4656. At para sa mga Globe subscriber, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa 0915-923-4611. Inulit po natin, sa mga Globe subscriber, maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa 0915-923-4611. Yan po ang ating mga linya. Pwede po kayo magpadala ng mga mensahe para po sa inyong mga katanungan at mga komentaryo rin. Okay, jazakallah khair kapatid na Khalid Gorospe. Inshallah, nais po natin ipaalala ulit na tayo ay sumasahimpapawid sa pamamagitan ng Radio Balita FM 105.9 na sumasahimpapawid po every Sunday. Tuwing linggo po tayo from 7 hanggang 8 o'clock inshallah. At alhamdulillah, no? At gusto natin bigyan ng maraming linaw ang mga bagay-bagay ngayon. Of course, ang ating main goal ay mabigyan ng pagtalakay ang mga pangunahing aralin sa Islam. At ngayon po, nakita natin na napapanahong issue na mabigyan natin ng linaw ang ating mga listeners tungkol sa napakahalagang issue ngayon dahil di natin makaila na kabilaan ng ang pagtalakay ngayon tungkol sa mga grupo na nakikibaka, no, o nakikipaglaban sa mga kalaban ng Islam, sumisira sa iba't ibang mga pamamaraan. At kaya minabuti natin talakayin sa araw na ngayon yung sinasabi ng Quran yung patungkol sa paksa ng jihad. Actually, kapatid, napaka-sensitibong bagay na to. At kapag hindi natin nabigyan ng linaw ito, maaring ma-misinterpret ito ng marami. Kaya nga, gusto natin pahapyawan ito. Actually, napakalaking pagtalakay dito sa bagay na to. At napakalawak, hindi sasapat ang ating isang oras para mabigyan ito ng pagtalakay sa pakabuuan niyang konsepto. Kaya't papahapyawan natin at naway kahit papano ay mabigyan natin ng linaw ito inshallah ta'ala. Paunahin ko na bago tayo magbigay ng komentaryo patungkol sa jihad, kasi maraming nagtatanong mula nung nagkaroon na naman ng pagsiklab ng gera dyan sa gitnang silangan. Maraming dumarating sa ating opisina nagtatanong, ano ba tong jihad, ano ba tong mga grupo na to. Kaya minabuti namin na bigyan ito ng pagtalakay. Unang-una, sa pag-aaral ng Islam, laging merong pagpapakahulugan ng istilaha o yung tinatawag na lugatan tapos istilahan. Ano ibig sabihin nito? Sa Islam, pag nag-aaral ka, una mong pag-aaralan yung meaning niya, pangkahulugan niya pagdating sa pangwika. Lingwahe nito. Bago mo siya bibigyan ng pakahulugan kung paano siya kinikilala ng Sharia o paano siya kinikilala ng batas ng Islam. No? At ang jihad, ang pakahulugan niya sa pangwika o panglingwahe, ito ay mula sa root word niyang verb, no, pandiwa na jahada yujahidu, jihadan, no. Ang ibig sabihin nito ay literally pagpupunyagi, no, pagpupunyagi. At tawag dito, maaari mo tong gamitin sa napakaraming bagay. Maaari mo tong gamitin sa mga bagay na
kahit na hindi sangkot ang pakikibaka o armed struggle na tinatawag. Okay, tayo po ay nagbabalik. Assalamualaikum sa lahat ng kapatid at humihingi kami ng paumanhin sa ilang mga technical problem at maraming salamat dun sa mga listener natin na nagpadala ng mensahe na mayroong grounded o technical issues naway masolusyonan natin to inshallah. At anyhow, magpatuloy tayo sa ating pagtalakay. Natapos ako sa pagbibigay ng komentaryo sa pagpapaliwanag ng jihad pagdating sa pangkahulugan nitong pangwika o panlingwahe na ito'y technically ang ibig sabihin nito ay struggle. Anumang pagpupunyagi na ginagawa ng isang tao na ito na kahit na hindi sangkot ang tinatawag na armed struggle, basta ikaw ay nag-excel ng effort, linguistically jihad ito. Ginagamit natin ito. Ngunit pag sinabi nating jihad sa perspective ng Islamic point of view, yung jihad fi sabilillah na tinatawag, ito na yung tinatawag na pakikibaka para sa landas ni Allah. Pero hindi pa rin, sapagkat napakaraming uri ng pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng mga ulama, ang unang-unang pagjihad is yung jihadun nafs, yung tinatawag na pagjihad pagdating sa sarili mo. Yung labanan mo si syaitan, kasama din yun, yung pagjihad na yun. At ilan ito sa mga example bago tayo tuluyang pumasok dun sa armed struggle inshallah. Yung amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, isang uri din ng jihad ito. Actually, ang even da'wa, yung pagpapalaganap natin is jihad. Jihad ito. Napakaraming jihad na pwede nating masabi basta tayo ay nag-e-excel ng effort at para ito sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Technically, jihad itong mga bagay nito. Kaya, don't get me wrong, kasi nung nagre-research ako kanina dun sa word na jihad, tumingin ako sa iba't ibang source pagkatapos kong basahin yung mga aklat na fiqh pang Arabic na ginagamit natin. Mismong kahit sa sikat na Wikipedia, merong mga maling informasyon ini-inject sila. Doon pa rin, nakalagay pa rin yung meaning niya as holy war. Actually, napakalayo ng ibig sabihin ng jihad sa holy war. Actually, kung holy war, mas malalapit ito kung luluobin na paksain natin one of this day, na ito yung crusaders Pero pag sa jihad, hindi siya papasok kasi kahit sa Arabic, sa kanyang pangkahulugang linguistically meaning niya, hindi wala naman tinawag na harbul muqaddas. Harbul muqaddas ang lalabas yung pag sinabi natin sa Arabic at napakalayo ng meaning niya sa jihad. Yun nga, sabi natin, para hindi natin mapalawak pa ng husto o hindi natin na masayang ang ilang oras, ibig sabihin, ang jihad linguistically ay pakikibaka. Ngunit, hindi rin natin na itatatwa na kapag binanggit ito sa Quran o binanggit ito ng mga scholar, ay involve yung tinatawag na jihad fi sabilillah. Pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung armed struggle na tinatawag. At ito, hindi ito binabatas para magsakop ng bansa o pumatay o interes na makamundong bagay o political na lahangari, ibig sabihin. At kung pag-aaral, ba't natin nasabi ito? Kasi kung pag-aaralan natin ang ating kasaysayan o tinatawag natin sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung paano ang pagbabatas o stages ng pagsasabatas ng jihad, ay makikita natin kung ano ang tunay na layunin nito. Unang-una, kailan sinabatas ang jihad? Paano? History tayo. Nagsimula ang da'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pag-propagation, sila ay nasa Makkah. Makkah period. Ang unang stage ng da'wa niya, yung tinatawag na da'wa sirriya o kaya yung tinatawag na palihim. Ang tinatawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang mga malalapit na kaibigan. Tapos nagmi-meeting sila ng patago, nagdarasal sila, nag-aaral sila ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala ng patago sapagkat pinipersecute sila ng Quraysh kapag nalaman na sila ay nagpo-propagate ng Islam. Ngayon, nung dumami na sila, nagkaroon ng second stage ng da'wa. Ito na yung lantaran na pagdada'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagda'wa sila, pero ganun pa rin, meron pa rin persecution. Pero walang isinabatas na pagtawag dito, paglaban o pagganti sa kabila ng mga persecution ginagawa sa kanila. Kita nyo
tawag dito, merong mga pinatay sa panahon ng Propeta Muhammad SAW ay nagdadawa pa lang. Pero hindi isinabatas ang pagganti. Magsabar kayo, be patient. Magsabar kayo. Hindi pinapayagan ang mga Muslim noon na lumaban. Kita natin yung first stage. Walang pagsasabatas ng jihad. Sunod na pagsasabatas. Inutusan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mag-hijrah, mag-migrate patungo sa Madina, Makkah papunta ng Madina. Dito na. Ang unang utos sa kanila is depensa. Magdepensa sila. Ibig sabihin, kapag kinalaban kayo, i-depensa nyo yung sarili nyo. Kaya nga, merong tawag dito, merong mga maliliit na mga digmaan during nung pagpunta nila sa Madina, at dahil dito, yung pagtatanggol nila sa kanilang sarili. At yung huling stage, yung established na ang Dawla Islamiyya na tinatawag, o established na yung Islamic State, dito na isinabatas yung tinatawag na offensive jihad. Paano ito isinasagawa? Kapag ang mga lugar, papasok ang mga Muslim at magpo-propagate dito. Kasama ng pagpapalaganap ng Islam is to protect yung mga nagpapalaganap ng Islam. Maipalaganap ang Islam, makikita mo sa history, may papasok ng mga grupo ng mga propagators o magpapalaganap ng Islam. Kapag hindi nila tinanggap ang Islam, saka pa lang papasok yung mga tinatawag na nag-jihad para i-liberate ang mga tao. Hindi para sipsipin o kamkamin ng kanilang mga resources. Papasok doon ang mga sundalo ng Islam para i-liberate ang mga tao mula saan? Mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan tungo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. At madagdagan natin dyan, Mr. Disa, itong isang aya sa Quran na tumukoy doon nga sa jihad. Na ito yung sa panahon ng mga sahaba, noong mga panahon na ginigipit na sila ng mga kufar. At dito makikita natin yung dalawang binigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na unang-una, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Na hindi kayo pinagbabawalan ni Allah na maging makatarungan at makitungo ng maayos doon sa mga hindi kayo kinakalaban sa inyong relihiyon at hindi naman kayo pinapalaya sa inyong mga tahanan. So, ibig sabihin, ang Islam, kung ano ang pakikitungo sa atin ng kapwa natin, ganun din ang pakikitungo natin sa kanila. Na kung kapayapaan din ang igaganti natin sa kanila. Pero hindi na nga tayo pinagbawalan ni Allah, syempre, na ipagtanggol ang ating mga sarili. At dito, sinabi ni Allah, innama yanhakumullahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum. At bagkus ang pinagbawal sa atin ni Allah na pakitunguhan natin ng maayos, bagkus inutos pa nga sa atin, ipagtanggol natin ang ating mga sarili ay mula doon sa mga tao na kinakalaban tayo sa ating relihiyon. Ibig sabihin, hindi yung kumbaga yung nagbibigay lang ng comment na hindi maganda sa relihiyon, kundi yung pinipersecute tayo mismo. Actually, sa ating ano relihiyon. to natural na batas ito ng tao Hindi ito ang ipagtanggol ang kanyang sarili, ipagtanggol ang kanyang tahanan, ipagtanggol ang kanyang dignidad, ipagtanggol ang kanyang pamilya. Hindi ito batas lang na special para sa mga Muslim. Actually, fitra to likas ito ng tao na kapag may dumating na panganib sa iyo, ipagtatanggol mo yung sarili mo. Kaya may mga bayani tayo sa Pilipinas. At hindi lang sa mga hayop, sa mga Pati tao. Pati yung red ants, yung mga tinatawag sa Bisaya na olmegas, oras na apakan mo yung bahay nila, binabahay nila, wala sila magawa, kundi kagatin ka. Maganti. Tignan natin. Actually, kung makikita natin ang panahon natin ngayon, wala naman tayong nakikitang Muslim ngayon na nagkakaroon ng offensive jihad. Wala ngayon. Lahat ngayon ng Muslim, lahat ng bansa ngayon, nagkakaroon ng mga armed struggle na jihad fisabilillah. Puro defensive jihad ito Defensive. Ginagawan lang sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Pinakamalaking halimbawa na lang dito yung sa Palestine na nangyayari ngayon. Yung pagpapaulan ng mga missile ng mga Hudyo sa lugar na kung saan
ang mga nadadamay ay mga inosenteng Mga tao. inosente civilian. Hindi lang basta inosente, mga bata. Mga bata. At Hindi naman combatants. dapat tayong bilang mga Pilipino, dapat naiintindihan natin ito na ang simpatya natin dapat unang-una doon sa mga talagang taong naaapi. Na hayag naman na ang api dito ay ang mga Palestinians. Secondly, ang pagsimpatya natin dahil sa may mga citizen tayong mga Muslim sa Pilipinas. May mga citizen tayo, mga lehitimong mga Muslim. Actually, Nagbabayad ng tax. ang Pilipinas ay ang unang mga nakatira dito o ang mga original na mga ancestor natin ay mga Muslim. Dapat ang simpatya ng mga Pilipino ay doon sa mga Muslim o mga Palestino sapagkat meron silang mga kababayan o kapatid o kamag-anak na mga Muslim dito sa Pilipinas. At dapat ang kanilang questionin ay bakit ginagawa ng Israel o ng Hudyo itong pagpapadala ng napakaraming missile at ang tinatamaan ay mga inosenteng mga tao. Hindi ba same sentiment, Ustad Isa, nung panahon ng Kastila? Lagi natin na pag-aaralan sa ating mga history classes yung actually nagiging emotional nga tayo minsan sa mga history classes natin pag nababanggit yung pang-aapi na ginawa ng mga Kastila sa atin. Pareho lang din sa mga nangyayari sa mga Muslim sa Palestine. Kasi nagtataka ako, hindi ako nagtutukoy ng anumang organisasyon, pero nung nagbo-browse ako ng internet, may nakikita akong grupo ng mga Pilipino na nagpapakita ng simpatiya sa mga Hudyo sa Israel. Bakit? Iniisip ko, anong dahilan para sila magsimpatya? Unang-una, kung mga Kristiyano ito, mga kapatid at mga kababayan nating Kristiyano, alam ba natin na ang prinsipyo o paniniwala ng Hudyo ay si Kristo ay impostor? Hindi sila naniniwala kay Kristo. Bula ang propeta. Bagkos ang mga Muslim naniniwala kay Kristo. Naniniwala kami na si Kristo ay propeta, na siya'y Misaya. Naniniwala tayo na si Kristo ay gumawa ng mga himala sa tulong ng kanyang Panginoon na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saan lang tayo nagkaroon ng pagkakahiwalay pagdating sa Muslim at Christian? Doon sa pagkakataong sinamba ng mga Christian si Kristo. Ngunit maraming bagay na paniniwala kay Kristo. We are sharing common beliefs in Jesus Christ. Samantalang ang mga Hudyo ay kinikilala si Kristong impostor, anak si Maria ay kinikilalang adulteress ng mga Hudyo. Kaya hindi ko makita kung saang anggulo bakit sila nakikisimpatya. Pangalawa, kung mga Hudyo naman, wala namang Hudyong Pilipino. Walang Hudyong Pilipino. Merong mga Pilipinong Muslim na dapat doon tayo nakikisimpatya sapagkat may mga kababayan tayong Muslim. Kaya nga, hinahanapan ko ng rasyonal bakit kailangan makasimpatya. At pangatlo, pinakamalaking rasyonal, ang talagang naaapi rito ay ang mga Palestino. Dahil ang mga target ng mga Israelita na ito ay ang mga inosenteng tao. Hindi mo kailangan maging Muslim para makisimpatya sa mga Palestino. Malinaw. Nagre-react na ang maraming mismong ang mga ilang mga Jewish o Israelita sa ibang bansa na hindi sumusuporta dito sa Zionism na tinatawag nila o pagtayo ng Jewish state na tinatawag nila. May mga mismong Hudyo na nagwewelga sa iba't ibang bansa at kontra sila dito. Samantalang tayong mga Pilipino dito, wala naman tayong kinalaman. Bakit kailangan magkaroon sila ng mga pagrarally na nakikisimpatya sila kumbaga, sa mga anong mapapala Hudyo? natin dyan? Kaya nakakalungkot at sana marinig itong ating tawag dito pagpapahayag para magbigay din ng liwanag sa ilang mga tao naman. Yan, Ustad, masingit ka rin. Gusto lang din nating bigyan ng babala yung ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam na yung reaksyon nila sa mga bagay na yun, baka it will cause ng chaos, mag-away sila o ano. Hindi rin natin alam, yung mga kababayan natin na nakikisimpatya sa Israel, hindi rin nila alam kung bakit nila ginagawa yun. Marahil binayaran sila. Kaya sana mag-isip-isip din yung mga kababayan natin, no? Inshallah. Bakit hindi lang sila mag-rally dun sa mga comfort women natin na ginawa ng mga Hapon? Bakit hindi sila diba? Ganun lang maraming yun, cause na dapat nila suportahan. Bakit nandun pa sila? Yun lang po. Anyhow, napakasakit, no? Hanggang ngayon, naway ipanalangin natin na matapos na yung mga conflict dyan. At isa pa, sa mahalaga, paksain pa rin dito sa jihad. At ito yung pinaka-controversial ngayon. Yung patungkol dito sa organisasyon o grupo na tinatawag na ISIS. O yung tinatawag na Islamic State.
of Iraq and Sham o Syria na tinatawag nila, Levant. Sa ibang mga balita, mababasa natin na sila yung ISIL. Ano? At actually ngayon, IS na lang sila. Islamic State na lang. Anyhow, in behalf of Rahma Center, actually, wala tayong direct source o sinasabing direct na information na nakukuha sa kanila sapagkat sila'y ang kanilang scope ay nasa Middle East, no? At ang kanilang mga ginagawa ngayon, I believe, nasa Iraq and Syria. At kung papanoorin natin, titignan natin yung mga media na nilalabas nila nung grupo mismo, hindi yung kabilang panig. Ang kanilang pinaglalaban dito ay ang maibalik ang Islamic State dito sa Iraq at sa boundary ng between Syria. At nakikita natin na ang kanilang kinakalaban dito yung mga tao na naging oppressor din, yung mga pamunuan na Muslim. At may mga video ko na panood, na kasabay ng kanilang pakikipaglaban ay yung kanilang tawag dito, pagtuturo ng Islam, pagtatawag sa tao sa Islam. Actually, may isang video pa akong napanood na nagtuturo sila ng sala. Kasi meron silang dinatnan na isang village na mga Muslim na hindi marunong magsala. Wala yung Islam doon. At iniwan nila yon na natuto magsala at yung mga ibang kabataan sumama sa kanila. Don't get me wrong, hindi po kami pumapabor dito. Tawag dito, pinapakita pa lang namin yung isang side. For the record, no? Pangalawa, papanoorin naman natin yung side ng ibang media mainstream media na papakita ng 10 seconds clipping at magsasabi na ng napakaraming kasamaan sa grupo. 10 seconds clipping, it is the same strategy sa iba't ibang grupo pag gusto nilang pasamain sa tao. Black propaganda. Na dapat kaya nga ang advice ko pag may mga brothers na nagtatanong, may mga brothers na humihingi ng komentaryo, ang sabi ko, mas maganda na maging tahimik tayo sa issue na ito. Hindi tayo magde-declare na tayo against dito, pero hindi ka rin magsasabi na ikay simpatya dito sa grupo. Sapagkat kung totoo naman, wala naman tayong direct information. Ang nakikita lang natin, pag yung grupo na yung panonoorin natin, yung kanilang mga kapahayagan, ay sila'y nagkikipaglaban ng pagkakaroon ng batas Islamiko sa lugar na saan doon sila ninirahan. Ngayon, hindi rin naman tayo pwede magtiwala sa mga medyang nakikita natin sapagkat subok na ang media ay mayroong pinapaboran kung sino yung mga nasa posisyon. Yan, tulad na ng sabi niyo, Ustad, no? Yung mga MILF dati. Dati kontrabida sila ng ating bansa. Ngayon, nakikita ng ating mga kababayan na maganda ang ugnayan sa pagitan ng ating mga kapatid na Muslim sa MILF at ang gobyerno. Dati kontrabida at ngayon medyo okay na sila. Isa pang magandang example. Kaya mahirap dyan, mag-comment. Nung panahon ni Marcos, ang masama doon is yung grupo ni Ninoy Aquino. Sila yung lumalabas na kontrabida kasi sila yung wala sa administrasyon. Ngayon, pumihit ang panahon, ngayon presidente natin ang anak ni sila ng bayani. Sila ngayon ang bayani. Ibig sabihin, hindi tayo kagad mag-comment. Kailangan makita natin yung kabuuan at magsilbing mapagmatyag. Observe tayo sa nangyayari, pag-aralan natin kung ano ang mga tunay na balita. Example, merong issue ngayon na nagbigay daw ng fatwa o ng rulings ng Saudi Arabia at meron din nagbigay ng rulings ng ibang mga ulama na nagkokontrahan na yung iba pumapabor, yung iba hindi. Ayaw. Ngayon sa isang Muslim na naipit sa gitna, mas magandang maging tahimik tayo at wag tayo kaagad kapati tayo nakikisigaw na para bang alam natin nung nangyayari sa Facebook, kanya-kanyang post ng pagsimpati at pagkontra nang wala naman talagang proper information na natatanggap. Tama 'yon. Hanggang sa pag nag-comment ka, itatag ka na hindi Muslim to. Extremist to.
Ibig sabihin, mapakaaga pa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Lagi ko naging katwiran nung panahon pa nang nagdadawa tayo sa Pilipinas, tuwing natatanong tayo dito sa mga activities o terrorist activities na to. Ang lagi namin sinasabi, pag may grupo ng Muslim dumating, halimbawa sa Mercy, na sila'y magsasala, welcome. Muslim nagsasala. Pero kung darating sila at magpapakilala o magyayaya gumawa ng mga bagay na labag sa katuruan ng Islam, tulad ng halimbawa ng pagpapasabog o pagpagbomba sa mga inosenteng tao, hindi kami diyan kasama. Hindi kami kasi sabi sa Quran, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Magtulungan kayo pagdating sa bir at taqwa, kabutihan at pagkatakot kay Allah, at huwag kayo magkakaisa, huwag kayo magtutulungan pagdating sa mga kasamaan at pagkakahiwa-hiwalay. Ibig sabihin, dumating sa atin ng Muslim, sinabi niyang Muslim siya, Muslim tayo, magsala tayo, pero may darating sa iyo at sinasabing, oy, magpasabog tayo sa ganito o gawin natin itong ganito sa mga inosenteng tao. Hindi kami, kasi bakit malinaw sa Quran na hindi sinusuportahan ng Quran yung mga ganitong uri ng mga gawain. At lalo na kapag inosente ang madadamay. Oo. Ano po? Tsaka pagka dumating na may balita, no, sabi sa Quran, kapag may dumating na sa inyong balita, no, mula sa isang hindi naman tawag dito sa taong to, fasikum binabain. Ibig sabihin, pag yung fasik pa nga pag may dumating sa yung balita mula sa isang fasik, ibig sabihin, i-clear mo. Yun. I-clear mo. At yan ay kaida, panuntunan yan. At yung may darating na balita, wag kaagad tayo kaagad. I-clear natin. Kaya nga, ang payo ko, wag magdesisyon ka agad kung saan ka papalig, bagkos manatiling mapagmatsyag at iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na i-clear niya to sa tao. Kung sino talaga ang tama, pakita niya ano tama. At tayo, sa pananatiling nagmamatsyag tayo, lagi tayong papanig sa kung saan doon ang aral ng Quran at aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga meron tayong dua, study sa yung Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Na o Allah, ipakita mo sa amin ang katotohanan bilang katotohanan at biyayaan mo kami ng pagsunod dito. At wa arinal batila batilan, at ipakita mo sa amin ang batil bilang batil. Warzuqna ijtinaba. Batil parang kasinungalingan o mga bagay na na mali. Mga kabulastugan, mga kamalian. At ipakita mo to sa amin bilang kamalian. At biyayaan mo kami na layuan namin ito. Na hinihiling natin kay Allah na maging malinaw sa atin kung ano ang tama at anong mali. Hindi natin makukuha yan sa tingin lang sa media. Ito ang side natin at ito ang ini-encourage ko na maging ang mga Muslim. Huwag pumanig kaagad, manatiling mapagmatsyag at patuloy na pagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, dumating tayo sa kalahati ng ating programa at marami tayong nakaligtaan kasi excited tayo sa ating paksa. Unang-una, binabati natin lahat ng ating mga kapatiran dyan. Unahin na natin yung ating Mercy Center dyan. Nandyan yung mga brothers natin nakikinig ngayon. Si Imam Dulkarnain. Imam Dulkarnain na nakalimutan natin nakaraan. At actually, magpapaalam siyang pansandalian sa atin sapagkat magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral ng Quran at ngayon ay napaka-busy niya na siguro. At matamlay siya kanina. Sunod naman, ang ating masipag din dyan, ating kapatid na Rashid Patriarca na kanina ay nag-demo ng sala at tahara. Nagpatotoo sa mga ang dami natin dumating na mga new Muslim, nasa 80 pataas, hindi ako magkamali ang ating attendees kaninang mga new Muslim na nag-conduct tayo ng seminar. Gayon din, andyan si Brother Abdullah De Leon, andyan si Brother Jamil, andyan yung mga brothers natin na patuloy na sumusuporta. Kung meron tayong nakalimutan, binabati natin silang lahat dyan. At siyempre, ang ating mga kasamahan tulad ni Engineer Yusuf Sabas, namimiss ka namin. Dahil hindi siya makakahabol. Galing siyang Maynila, kababalik lang, trabaho kagad at sa susunod na linggo, inshallah makasama natin siya. At salam sa kanyang pamilya dyan na galing din sa Maynila. Ganon din yung ating walang kakupas-kupas na kapatid sa Qatar na si Ibrahim Khalap. Ayan, nagpapabati. Walang sawang nagpo-promote ng ating mga video, mashallah. At ganon din sa mga kababayan natin. At kagagaling ko sa Maynila,
hindi rin natin makakalimutan syempre ang Ibnu Abbas sa atin dyan at ang IIF, no? Binabati natin si Ustad Ahmad Javier. Assalamualaikum. Nandyan si ang Isa mami ko, Ogali. si Saida, no? Andyan din si Isa, andyan yung mga brothers natin na Tsaka si Derek Amir. Derek Amir, nandun, nakita kami. Yan. Punta ka na dito. Oo, inshallah, marami tayong gagawin dito, inshallah. At syempre, yung mga kapatid natin sa Baguio, kasi bukod sa streaming ito, I hope na gawa na ng station na manager o yung Alhamdulillah, okay na. okay na yung streaming. Bagkus doon, ina-upload natin ito sa YouTube. Kaya ang pagbati dyan sa Baguio, nandyan ang ating mga kapatid. Nandyan si Ustad Bedijim Abdullah, binabati natin. At syempre si Brother Nasib Omar, nandyan si... si Kapitan, nandyan din si Brother Ustad Nadir Oquendo, nandyan din si Abdul Malik Muripaga, ang mudir ng Discover Islam Baguio. Mayor Wally Villanueva. Susunod Susunod. na election, si Brother Wally dyan, inshallah. Sa mga susunod na election, iduan natin na bigyan ng topic ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mabuting hangarin dyan sa Amin. Makunakon, Amin. Isabela, inshallah. At yan ang ating unang bahagi. Pangalawa, yung mga announcement natin, Ustad Mujahid. Baka matapos ang ating oras at hindi natin napaplag ang ating mga activities. Tafaddal. Okay, bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Sa bagay announcement natin, siguro update tayo sa mga naging programa natin sa opisina. Kanina, kagagaling lang namin sa isang malaking programa. Follow-up program ito para sa mga balik Islam, mga kapatid natin na alhamdulillah nagda'wa o nagmuslim sa pamagitan ng ating da'wa na ginabayan ni Allah sa pamagitan ng ating da'wa. Kanina nagkaroon tayo ng first batch ng ating follow-up program at magiging regular na ito, tuloy-tuloy na ito inshallah. Siguro magkakaroon tayo ng sa isang linggo da'wa program sa opisina, tapos next week follow-up program at tuloy-tuloy ito inshallah. At pagkatapos ito, ipapaalala ko sa inyo inshallah next week, September 7, magsisimula na ang ating Arabic language courses. Ang 3 months intensive Arabic language course natin. Ang inaabangan, alhamdulillah, at maraming nag-enroll. Ang basic Arabic course natin para sa mga kalalakihan at kababaihan ay magsisimula ng 3:30 p.m. hanggang 5:30 p.m. Samantalang ang advance ay sa umaga 9 a.m. hanggang 11:30 a.m. At inanyayahan ko ang iba na hindi pa nakakapag-register na mag-register na at samantalin ninyo ang pagkakataong ito dahil ang masasabi ko lang dito sa ating programang inahanda, unique ito at inshallah marami kayong mapapakinabangan dito at masasabi ko doon sa mga tao na enrolled na sa iba pang mga katulad nito ng mga program kasi meron pa tayong mga kapatid na nagtuturo din ng Arabic sa iba't ibang mga center sa iba't ibang mga lugar, pwede ninyong i-augment ang pag-aaral ninyo, madagdagan pa sa amin kung mag-enroll kayo sa amin habang enrolled din kayo sa kanila at magiging maganda experience nito para sa inyo. Katulad ng marami sa mga enrollees natin, enrolled na sila sa iba pang Arabic language program pero nag-enroll pa rin sila sa atin at pagtagumpayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mabubuting gawain. Mashallah. Bago ko makalimutan, kanina naimbitahan kami ni Brother Khalid sa Ateneo kasi diyan nagkaroon ng pagmi-meeting ang ISMO o yung Inter-School Muslim Organization at Ateneo de Davao. No, diyan nagkaroon ng pagpupulong ang Inter-School Muslim Organization at nandiyan nag-invite sa atin si Brother Hamza Ubod, jazakallah khair at na-promote namin yung radyo, malamang ang ilan sa kanila nakikinig kaya binabati natin ang lahat ng kaanib o miyembro ng ISMO ng salamu alaikum at mga alumni nagdatingan din kanina, mashallah at naway bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala o bigyan ng lakas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong organisasyon. Ano? Amin. Yun. Si Brother Idris, si Ustad Idris, baka may yung kanina, yung mga regarding sa hapyawan mo sila ng kaunti lang. Kung may babatiin. Ano ba nangyari kanina? Yung program natin. Yung ating programa kanina, 100% successful. Alhamdulillah. Giimbitahan na to ang tanan mga bagong Muslim ato ni agi simana. O si Brother Abdul Malik ang atong host ganin, no? Alhamdulillah napadayon na to ang programa hangtod nga niundang ta sa panihapon na, no? O gitudluan ang mga bagong Muslim on sa pag prepare ang pagsala, ang basic, ang tahara,
panghugas, preparation para sa prayer, o ang pagtamang suot sa mga hijab sa kababaihan, no? O mapasalamaton kita kay Allah subhanahu wa ta'ala nga ni cooperate pod ang mga bagong Muslim. So atong gidasig ang tanang mga bagong Muslim nga coordinate kamo diri sa atong Islamic Center, sa Mercy Islamic Center, kay naatay daghang ikatabang diya kaninyo. Samtang nagpadahin pa mo pagtuon, pagpalalom sa inyong kaymatngon may tungod sa Din al-Islam. Kay muna among trabaho diya, pagpanawag-tawag sa mga dili pang mga Muslim o pag-agak sa mga bag-o pang mga Muslim aron inyo gyud maikanumbuhi kung unsa man ang mensahe nga gitudlo sa Quran ug sa Sunnah. Kayo. Mashallah, jazakallah khair. Mashallah, kanina nung maaga pa lang, kasi first time natin ginawa ito, yung pagsasagawa ng seminar para sa mga non-Muslim. Ang expected natin is almost 29 lang, sapagkat 29 yung nag-Muslim nung nakaraan linggo. Kaya yun ang ating in-invite, pero nabanggit nga nung nagkaroon tayo ng pagpupulong nung Monday na meron pang mga nag-Muslim na mga nakaraang mga panahon na hindi pa napapalo up, kaya nagkaroon tayo ng mga pagdadagdag ng imbitasyon at umabot nga ng 80 yung dumating kanina, at mashallah May nagsyahada pa kanina. may nagsyahada pa kaninang I believe 8 or 7 na mga mga lalaki at babae. Mix ito, 2 babae yata at 4 na lalaki. Bali 6. I believe 6 o 7 nandiyan, hindi ko nakita. Mayroong isa pa na pampito na hindi na natin na-mention. Mashallah. Anyhow, alhamdulillah sa ating mga pagpupunyagi, ating jihad, juhud ang tawag sa ating mga pagpupunyagi dito, ay nabibigyan tayo ng bunga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa maikling panahon ng ating pagsasagawa ng mga activities, at hopefully maging tuloy-tuloy ito inshallah ta'ala. At bueno, bago tayo magpagbalik sa ating mga pagbati, isa rin sa gusto kong bigyan ng pansin na Brother Khalid, yung uso ngayon na ice challenge. Yan, ice bucket challenge. May nagtanong sa akin ng brother kung ano daw ang batas dito. Kaya nagbasa rin ako. Ito pala yung sakit na ALS, no? Isang uri ng sakit na parang napaparalisa ang tao. Ngayon, may isang organisasyon na nag-fundraising dito na kapag hindi ka magbibigay ng donation, bubuhos ka. Ngayon, ginawa ng mga celebrity, nag-donate sila at the same time, nagbuhos sila. Actually, may fake nga lumabas na video na pati ang ISIS nag-ice bucket challenge din. Ano daw ang pananaw natin dito? Nung binabasa ko yung layunin ng grupo, makatulong doon sa sakit na yun, walang duda na maganda yun. Pero yung Muslim tayo, no, na nakikiisa tayo sa mga gawaing pagsasayang ng oras. Nagbubuhos ka ng yelo sa sarili mo. Bakit sino ginagaya mo? Ito mga celebrity, mas malaking problema. Papasok ka sa panggagaya sa kanila. Ngayon, kung gusto mong makiisa sa kabutihan, tumulong ka, magbigay ka. Pero kung makikiisa ka doon sa mga gawaing wala namang kwenta, no, pag-aaksaya ng oras, panahon, tapos bubuhusan mo yung sarili, magkasakit ka pa ng yelo, sa isang Muslim, may napatay pa. May namatay. Meron daw. Nabagsakan nung pinaka-bakit. Hindi tinuloy yun. Nakita mo ba yung video? Kasi hindi tinuloy. Kasi usually, yung binabagsak galing sa terrace, nabitawan yung... May bata pang katabi. Oo. Kaya hindi sa isang Muslim it is hindi siya nagsasala ka 5 beses ang araw, nagdidigil ka kaya magagawa ka ng ganung bagay, hindi advisable. Hindi proper sa isang Muslim. Hindi lang mga artista gumagawa niyan, pati yung mga yung gabinete ni Presidente Aquino gumawa. Tapos hinamon pa si ating mayor dito na si Mayor Duterte. At maganda ang naging response ni Mayor Duterte diyan at nagkakaisa na. Sabi niya, sa pagtutulong, hindi naman ako nagpapakitang tao. Kung tutulong ako. Yan. Hindi mo na kailangan magpabuhos pa ng... Si Irap din, inamon din ni Dilema. Sabi niya, ako tumutulong. Yan, pareho sila. Hindi naman ako nagpapaganyan kasi kayabangan lang naman yan eh. Ayun. At saka kontra sa jihad yan, Ustads. Kasi, di ba, ang pagpupunyagi tungo sa tsaka nilalamig yata si Mayor. Saka sa Islam kasi mahigpit na pinagbabawal sa atin yung riya o yung pagpapakitang tao. Kung tutulong ka, wag mong ipakita para hindi nawawala yung gantimpala.
ang pagtulong sa atin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Salam. na yung dinodonate o tinutulong nung kanang kamay mo ay hindi na dapat malalaman ng kaliwa. Ng kaliwang kamay mo. Ibig sabihin, sa Islam, masyala nung nasa Saudi Arabia tayo, makikita natin na may dumarating na tulong. Pag makikita mo, especially pag Hajj, truck ng mga pagkain. Dinidistribute, truck, doon ka makakita walang pangalan. Samantalang dito, mamimigay ng relief goods, mayroong nakasulat na picture ng politiko. Donated by. Na hindi naman kanya. Sabihin, na halatang wala yung sincerity eh. Kasi bakit ang kanyang pakay, kaya siya nagbibigay ng relief, hindi para makatulong o hindi para sa ikalulugod ng tagapaglikha natin, bagkus itong tulong na to is para maipromote yung sarili niyang ego, na which is labag sa aral ng Islam yung kanyang katuruan. At dito unique ang Islam, Ustadise. Kasi yung titingnan natin sa lahat ng mga religions na meron ngayon, ang Islam ang nagbibigay na iba yung emphasis sa sincerity, sa mabubuting mga gawain. Ikhlas kung tawagin nga natin, ikhlas na ang ating gawain ay para lamang sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang gawain natin ay ipapakitang tao lang natin, sabi ng Quran at sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, ito'y mapapawalang saysay. Ang anumang gawa na may pagpapakitang tao, na nasa TV ka, na nag-donate ka, nagbuhos ka, na ganun, ay sa Islam ang reward nito wala. Wala, kasi nagpakitang tao ka eh. So we are not here to impress the creation, but to impress the Creator. No? Ang creation kasi hindi yan makukontento eh. Wala ka ng reward, hindi pa nakukontento. Samantalang si Allah subhanahu wa ta'ala, basta ginawa mo, meron tayong dalawang kondisyon para tanggapin ni Allah ang gawain natin eh. Na hindi na kailangan magpakitang tao ka sa TV at nagbubuhos ka. Dalawa lang. Una, maging sincere ka, na ito'y para sa ikalulugod niya. Pangalawa, ito'y dapat katuruan ng propeta. Hindi katuruan ng propeta yung magbubuhos. Actually, taliwas pa nga to kasi pag-aaksaya. Pag-aaksaya ng oras, pag-aaksaya ng tubig, yelo, lahat ng pag-aaksaya andito. No? Kaya masasabi ko, taliwas ito sa jihad. Kasi kung jihad ang pag-usapan, to exert all efforts in the cause of God. Doon sa pagbuhos sa'yo ng, halimbawa, yung isang taong binubuhusan ng ice bucket, nag-i-exert siya ng effort doon, yung energy niya para ma-counter yung sobrang lamig. At yung energy niya, nakuha niya doon sa mga pagkain na kinakain niya para ma-maintain niya yung katawan niya na sa tamang energy. Nawawala doon sa pagbuhos sa kanya. Subhanallah. Alhamdulillah, yung napakaliit ng porsyento ng mga kapatid nating Muslim na nakikiisa dyan sa mga bagay na yan. Meron pa rin eh. Oo, kung hindi nga nagtanong nga. Kung nagtanong niya na medyo okay yun, gagawin niya, magpapabidyo rin yun. Kaya inshallah, maging aral po sa atin itong mga bagay na ito. Kung mayroong mga Muslim na involved doon, pananagutan din natin. Kasi tayo sa Mercy Islamic Center, tungkulin natin na ipapalaganap ang katuruan ng Islam. At kung mayroong mga Muslim na hindi pa alam ang totoong prinsipyo ng Islam, na sumabak doon sa Ice Bucket Challenge, kasalanan din natin yan. Muna kami damay doon, susad. Actually, hindi naman kufur. Hindi naman nagtanong sa atin. Hindi, don't get us wrong na sabi, napaka-extreme na naman. Hindi kufur ito. Kung may Muslim man nakagawa nito, si Allah subhanahu wa ta'ala ang hahatol sa kanya. Pero kung titignan natin sa Islamic perspective, as a whole, lumalabag ito sa mga basic principle ng isang pagiging Muslim at mga aral ng Islam. Ngunit kung may isang Muslim na gumawa, wala naman sa kamay natin ang paghatol. No? Alam ba, mamaya may gumawang isang Muslim doon, merong yung grupo ng Mercy sabi kafir yan, no? May alam naman yung mga balita, hindi po kufur ang gawain ito, pero tawag dito, hindi siya papasok sa mga basic teachings ng Islam. Ang nakita ko yung sand bucket buhangin yung laman. Sa Palestine. Walang tubig doon, kinuha namang Hudyo, mga Israel. Ayan. So, meron na lang po tayong 4 na minuto, kapatid na Isa. Inshallah, gusto kong bigyan ng pansin yung isa pang issue, napahapyawan natin ito. Yung patungkol pa rin sa ISIS na nabalitaan natin na nabanggit ni ating Honorable Mayor na merong mga grupo ng kabataan na na-recruit daw dito.
Ngayon, meron sa atin tumawag dito nga sa istasyon yung balita kung ano ang pananaw natin o naniniwala ba tayo na totoong may mga kabataan na pumunta sa Iraq para sumanib sa ISIS. Bago ko sumagot, sinabi ko, pinag-isipan ko na kung yung rasyonal ng pagpunta ng mga tao ron. Then saka ko nakinig ng mga balita. Unang-una, ang mismong intelligence, police intelligence, hindi sila naniniwalang mayroong mga nakalabas ng mga kabataan na Dabawenyo para magpunta sa Iraq at sumanib sa ISIS. Mismong intelligence ng police, Allahu aalam kung meron na silang according sa kanila to. bagong statement. Pangalawa, hindi ko nakikita na gagawin ito ng ilang mga kabataan dito, lalo na merong ongoing na nagaganap na magandang development patungkol dun sa peace talk ng MILF at ng government. Maaring ito'y mga balita, maling balita na nais masira yung ongoing na pag-uusap ng MILF, na which is legitimate internationally. Ito ang legitimate group ngayon na kinikilala recognized ng Muslim world na body na nagre-represent sa ating mga Philippine Muslim. At meron silang ongoing na discussion sa Philippine government para magkaroon tayo ng sub-state, na which is isang malaking step para sa ating mga Muslim na mapatunayan natin ang ating sarili na sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mag-rule ang mga Muslim sa mga nasasakupan niya. Ngayon, hindi ito para spoil, no? Masira ito dahil lang sa mga ilang kabataan na gustong pumunta sa tawag dito, o sinasabi nilang magpupunta sa Iraq o magpupunta sa Syria para mag-join sa ISIS. Pero ito'y aking pananaw, ito'y nakikita ko na hindi dapat na mangyari ang ganito sapagkat merong ongoing ang government. Pangalawa, mismong ang Philippine o tinatawag dito PNP intelligence ang nagsasabi na walang nakalabas, no. Anyhow, inshallah sabi ko nga manatili tayong mapagmatsyag at wala tayong pinapanigan na side ngayon. Hintayin natin na ihayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang katotohanan, inshallah, at tayo'y inshallah mananatiling nakasubaybay at magsisiwalat sa inyo ng mga informasyon sa abot ng aming kakayanan. Bueno, siguro hindi ko na mapagbibigyan na magsalita ang bawat isa, no? Kaya't salam na lang. Magbigay na lang ng konting message ako bago mag-ending. Ang Islamic Center ng Mercy ay nandito para magsilbi sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Islam. Da'wa po ang aming porte, no? At dito kami tinakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dito kami nilagay na ipaliwanag ang Islam sa inyo at pagbubutihin po namin ito, at hindi namin isasangkot ang aming mga sarili at ang aming organisasyon sa anumang mga bagay na lumalabag doon sa framework na aming sinumpaan na gagawin para sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bueno, inshallah subaybayan niyo po kami at wala na pong oras, at inshallah next week po ay magsama-sama po rin tayo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Halina't pakinggan